Matapos mamatay si Guan Shanyo bigla naman nagsimulang gumuho ang ikalimang palapag kung saan sila ng ating bida, kaya nasabi na lang rito ng nilalang na mukhang ang pinsala raw na nagawa ni Gu Xuanchen sa labanan nila kanina ay sobrang lakas kaya hindi na kinakaya pa ng space ng ikalimang palapag kaya ito'y nagsimula ng gumuho, ngunit bigla naman lumitaw ang isang lagusan sa harapan nila Gu Xuanchen. Dahil doon napasabi na naman ang nilalang na lumitaw raw ang daanan patungo sa ika-anim na palapag at patay na raw si Guan Shanyu kaya kung si Gu Xuanchen ba raw ay kung gusto ba raw nito na ipagpatuloy pera ng competition na ito. Sinagot naman ito ng ating bida na mula raw rito ay walang dahilan para hindi siya magpatuloy. Biglang pinigilan at sinabihan naman ng babae si Gu Xuanchen na hintayin raw siya nito. Kaya napalingon na rito si Gu Xuanchen sa babae at napatanong na lang ito. Nagsalita naman rito ang babae na kung ang pangalan ba raw ng ating bida ay Gu Xuanchen at ang pagpasok raw nito sa Xuanling Tower ay kung may kaugnayan ba raw ito sa kay Guan Shanyu at ngayon napatay na ito kaya bakit pa ba raw na kailangan pa ng ating bida na akyatin ang tuktok ng tower at sayangin ang enerhiya nito. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na mas gusto raw niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Bigla naman naglaglagan na nga ang mga bato sa ikalimang palapag na ito at nagsimula na itong gumuho. Kaya napasabi na ang babae na nakikita raw ito ni Gu Xuanchen at napakadelikado na raw na tumuloy pa sa itaas at hindi na raw nila kayang magtagal pa sa palapag na ito kaya mas mabuting magmadali na raw silang umalis na rito. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus tiningnan lang siya nito. Dagdag pa niya na ang Libing Rift Valley raw na ito ay kung mahulog ka rito ay sa pinakamabuti ay magdudusa ka ng malubhang pagkawala ng lakas at sa pinakamasama naman ay ang iyong cultivation ay ganap na masisira. Kaya kung bakit raw hindi pa umaalis ang ating bida bagkus nakatayo lang ito, bigla naman hinawakan ni Gu Xuanchen ang babae, at sabay din itong nagtanong na kung ang babae ba raw ay kung hindi ito sasama sa kanyang umalis rito, kaya pinagpawisan na lang rito ang babae at hindi niya inaasahan ang tanong ni Gu Xuanchen. Dahil sa hindi ito tumugon ay ginamit na ni Gu Xuanchen ang aura nito para suriin ang babae, kaya napatanong na rito ang babae at kung ano ba raw ang ginagawa ng ating bida. Pangiting sinagot naman siya ni Gu Xuanchen na ito raw ang kanyang inaasahan sa babae wala raw itong skip talisman tulad ng mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect na mayroon at mukhang kilala na raw ng babae ang lugar na ito kaya kung sino ba raw talaga ang babae. Biglang may isang nilalang naman rito na nagparamdam at ito'y tumawa ng malakas. Kaya nagseryoso naman rito ang babae at parang mayroong kaugnayan sa kanya ang tumawa na nilalang habang ang nilalang naman rito ay nagsaad ito na mahirap na raw na makaalis pa rito si Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng babae na nandito pa raw siya kaya hindi pa raw oras ng nilalang para makisali. Biglang nagpakawala naman rito ang nilalang ng sound attack patungo sa babae. At nagsaad naman rito ang nilalang na parang hindi raw kayang gumawa ng aksyon ang babae laban sa ating bida. Habang ang babae naman rito ay napasigaw na lang at napasabi na dahil raw sa pinakawalan ng nilalang na sound attack sumasakit raw ang kanyang ulo. At habang tinitiis ng babae ang sakit ay sinasabihan naman ito ng nilalang na kung bakit raw ginagawa ito ng babae at sa una pa lang raw ay hinihiwalay na siya nito sa babae kaya hindi na sila nagsasanib ngayon ngunit hindi raw siya kayang masugpo ng babae dagdag pa niya na nagpakampante raw ang babae at nasugatan at napinsala ang lakas nito kanina at ngayon raw ay higit na mahina ito sa kanya kaya paano raw siya mapipigilan ng babae? At kung nasasaktan na raw ang babae rito at hindi na ba raw nito kayang tiisin ang sakit kaya mas mabuti raw na magsanib na sila ulit at maging isa, pasigaw naman na pinapatahimik ng babae ang nilalang habang tinitiis nito ang sakit, kaya nagsaad na rito ang nilalang na dahil raw sa hindi sumusuko ang babae ay gagamitin raw niya ang pagkakataon na ito para tapusin muna ang babae at pagkatapos naman ay sisipsipin raw niya si Gu Xuanchen kaya nangamba naman rito ang babae. Biglang nagpakawala naman ang ating bida ng pag-atake patungo sa nilalang na nagpapakawala ng sound attack, kaya napatanong na rito ang nilalang na kung sino ba raw ang nang-ahas na atakihin siya sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi raw karapat dapat magmayabang ang nilalang sa kanyang harapan, habang ang babae naman rito ay tinitiis naman niya ang kanyang pinsala. Matapos naman noon ay nagsalita naman rito ang babae na kanina lang raw ay narinig niya ang tunog na iyon at kung hindi ba raw ni Gu Xuanchen naramdaman ang sakit mula sa sound attack at tumugon naman rito ang ating bida na ang kanyang naramdaman raw ay ang sound attack raw ay masakit raw ito sa kanyang tinga. Narinig naman ito ng nilalang kaya ito'y lumabas na at tinawag niyang isang mortal si Gu Xuanchen at sinabihan niya ito na hindi raw ito nagpakita ng anumang reaksyon nang marinig nito ang pinakawalan niyang sound attack kaya talagang iba raw ito. Kaya ito'y kahanga-hanga at humahanga raw siya sa ating bida.
Dagdag pa ng nilalang na nagbago na raw ang isip niya kaya kung matulungan raw siya ng babae sa pagdakip sa kay Gu Xuanchen ay hahayaan raw niya ang babae na manatili sa tower na ito at manatili sa kanyang tabi, habang ang babae naman ay hindi niya ito sinagot at tiningnan lang siya nito. Sinabihan naman ni Gu Xuanchen ang nilalang na ang lumalabas raw na isang walang kamalayan na karot lang ang naglalakbay-lakbay rito. Nagalit naman rito ang nilalang kaya sinabihan niya na ang ating bida na isang brat at paano raw ito naglakas ng loob na tawagin siya nito na isang karot. Bastard raw si Gu Xuanchen kasabay din itong nagpakawala ng pag-atake sa sahig at pumunta raw ito sa kay San Pedro. Kaya napasabi naman rito ang babae na mag-ingat raw rito ang ating bida habang ang kanilang tinatayuan ay nagsimula ng magkabitak-bitak. At tuluyan naman ang sahig nagkabitak-bitak kaya tumalon na rito ang dalawa. Sabay din na nagsalita si Gu Xuanchen na hindi raw alam ng nilalang na kung mamatay ba raw ito o mabubuhay pa ito. Kasabay din itong nagpakawala na ng malakas na pag-atake patungo sa nilalang, kaya sumabog na lang ang tinamaan ni Gu Xuanchen ng pag-atake nito. Nakaiwas at nawala naman rito ang nilalang at sahig lang ang napinsala, habang ang ating bida naman rito ay nagtataka na lang ito sa kanyang isip dahil biglang nawala raw ang nilalang ng ganun-ganun lang. Kaya tinuro naman ng babae ang nilalang habang ito'y tumatakas pa at napansin naman ito ni Gu Xuanchen, kaya nagsaad na rito si Gu Xuanchen na kung tatakbo ba raw ang nilalang, nagpatuloy naman rito ang nilalang sa pagtakbo at kaya nakarating na nga ito sa ika-6 na palapag ng Xuanling Tower, at napasabi na lang ang nilalang na kung gusto ba raw ng ating bida na mahuli siya at siya raw ang spirit ng Xuanling Tower kaya ito raw ang kanyang lugar dagdag pa niya na noon raw ay naluko niya si Sect Master Ji Changfeng ng Heavenly Sacrifice Sect kaya sa huli raw ito'y nabigo. Kaya sa tingin niya raw ay basic lang raw na maluluko niya si Gu Xuanchen sabay din itong napangiti, ngunit mabilis naman siya na nahabol ng ating bida. Kaya napanganga na lang rito ang nilalang at napasabi na lang ito na madali lang raw na nakahabol si Gu Xuanchen sa kanya kaya ito raw ay nakakainis, at hindi niya raw ito hahayaan na makahabol sa kanya kaya binilisan niya na ang kanyang takbo kaya ito'y nawala na lang ng parang bula. Habang ang ating bida naman rito ay napahinto na lang ito sa pagkawala ng nilalang. Kaya ito'y napaisip na lang na kanina raw ay nararamdaman pa niya ito ngunit bigla raw itong nawala. Ngunit sa pagmamasid naman doon ni Gu Xuanchen biglang may napansin siyang kainahinala na bagay. At napasabi na lang rito ang ating bida na maraming matatalas at manipis na bato rito at napakabihira raw na makita ang isang bilog na bato tulad nito at bigla raw niya itong nakita rito kaya nanggamba naman rito ang nilalang na nagpapanggap na bato. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen na mas mabuti raw na tingnan niya na ang batong ito kung totoo at sabay din na inatake niya na ito. Kaya tinubuan na lang ng bukol ang nilalang at napayaho na lang ito at napasabi na bad raw ang ating bida. Kasabay din itong nagtatakbo kung saan-saan, at napamura na lang ito at napasabi na isa raw siyang spirit ng Xuanling Tower ngunit kinawawa lang siya ni Gu Xuanchen. Bigla naman siyang nakakakita ng ilog kaya nasabi na lang niya na ang God raw ay talagang tinutulungan siya nito. Habang ito'y sumisisid sa ilog nagsalita naman ito na kung inaakala ba raw ni Gu Xuanchen ay mahahabol siya nito ngunit masyado pa raw maaga para siya ay magyabang, habang ang ating bida naman ay nakapunta na ito rito, at napasabi na lang siya na matigas raw ang ulo ng hito na ito sabay din siya ay napatawa rito. Ngunit kapag wala raw siyang ginagawa ay masarap raw manghuli ng hito sabay din na ginamit na ng ating bida ang espada nito para hulihin ang nilalang. Kaya napasigaw na ang nilalang sa pinaggagawa ni Gu Xuanchen sa kanya, at napasabi na lang ito na ang puwitan raw niya ay inaatake ito ng espada kaya bastard raw si Gu Xuanchen at pahintuan na raw ng ating bida ang espada nito at sabay din itong napasigaw na lang ng tulong, kaya ito'y napaahon na lang ng wala sa oras at napasabi na sobra na raw ito, at hindi niya na raw ito kinakaya pa at habang ang espada naman ng ating bida ay naghahabol peren sa nilalang, bigla naman nagpalabas ng aura ang espada ni Gu Xuanchen at napansin naman ito ng nilalang kaya ito'y na-alerto na lang, at nagpakawala naman rito ang espada ng mga aura at patungo na ito sa nilalang, kasabay din na nahuli at pinalilibutan na ng aura ang nilalang kaya ito'y napasigaw na lang na bakit raw naglakas loob ang ating bida na ganituhan siya nito at siya raw ang spirit ng Xuanling Tower kaya pakawalan na raw siya nito. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na ngayon raw ay hindi perentong itigil ang nilalang. Sabay din na kinumpas na ng ating bida ang kamay nito, at nahawakan niya na ang nilalang at sinabihan rin ito ni Gu Xuanchen na kung tatakbo pa rin ba raw ang nilalang tumugon naman rito ang nilalang na hindi na raw siya tatakbo. Kasabay din na nagmakaawa na ang nilalang sa kay Gu Xuanchen at pinaliwanag niya na bonibiro lang raw niya ang ating bida kaya wag na raw siya nitong patulan pa at hindi naman ba raw ang ating bida isang madamat na tao sinagot naman siya ni Gu Xuanchen na tila mayroong katwiran raw ang nilalang.
Kaya nagsalita na ang nilalang na kung papakawalan na ba raw siya ng ating bida habang sa isip-isip pa niya na isa raw idiot si Gu Xuanchen at kapag makamit raw niya ang kanyang kalayaan at ma-absorb raw niya ang babae na yun at makuha niya din ang kanyang buong kapangyarihan ay aasikasuhin niya raw si Gu Xuanchen. Nagsalita naman rito ang ating bida na ngunit sa kasamaang palad raw ay palaging makitid raw ang kanyang pag-iisip at madamat, kaya sa narinig naman rito ng nilalang ito ay nagulantang na lang. Sabay din siyang hinagis na ni Gu Xuanchen kaya napasigaw na rito ang nilalang na kung ano ba raw ang gagawin ng brat na ating bida sa kanya at siya raw ang spirit ng Xuanling Tower kaya hindi raw siya nito mapapatay. Sinagot naman ito ng ating bida na wag na raw itong problemahin pa ng nilalang kaya nagulat na lang ang nilalang rito at walang magawa. Makalipas ang ilang oras ay punta naman tayo sa babae habang ito'y nagsalita na ang nilalang raw ay maraming trick raw ito at si Gu Xuanchen raw ay hindi pa nakabalik rito kaya kung may nangyari na ba raw na masama kaya pupuntahan na lang niya ang ating bida para makita niya ang sitwasyon doon. Di pa siya nakapasok sa portal ay lumabas na doon si Gu Xuanchen kaya masaya naman itong binati ng babae sa pagbalik nito ng ligtas. Biglang hinagis naman ng ating bida ang isang bagay at nasalo naman ito ng babae. Kaya tiningnan na ito ng babae at wala pa siyang edya rito. At nakita niya na isa palang pill ang binigay sa kanya ng ating bida. Ngunit nakita naman niya sa pill ang nilalang na naggagalaiti sa galit. Kaya nagulat na lang rito ang babae at napasabi na kung ginawa ba raw ng ating bida sa isang pill ang nilalang sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na maingay raw ang nilalang at masakit ito sa kanyang tinga kaya ginawa niya itong pill. Dahil doon napasabi na lang ang babae na sa huli raw ay hindi niya ito inaasahan at ganito raw ang kahinatnan ng nilalang. Sa katunayan raw ay siya ang spirit ng Xuanling Tower na nakatalaga sa Heaven Sacrifice Sect na ito at alam raw niya kung gaano na ito katagal. Sigurado raw na maraming oras na raw ang nakalipas at siya raw ay nakalimutan niya na ang oras. Ang mga tao raw na ito ay napakabagot raw ang kanyang pakiramdam at parang titigas raw siya at ang lahat ng nagagawa raw niya araw-araw ay makipag-usap sa sarili niya at sa mga bulaklak halaman mga demonyo at mga hayop. Hanggang sa isang araw ay hinati niya ang kanyang sarili at ang resulta nito ay ang nilalang. Sa simula raw ay maganda ang pagkakasundo nila at ang kanyang dating walang galaw at mapang-ungol na buhay ay sa wakas ay may ibang kulay na, ngunit hindi niya raw alam kung saan nagsimulang nagbago ang nilalang, at ang nilalang raw ay naging matigas ang ulo at naging sakam rin ito, at ang kanyang pagtitiis sa nilalang ay sinuklian lang nito ng walang habas na paglabag nito, ang nilalang ay naging agresibo. Sa wakas raw ay hindi niya na ito matiis ngunit sa parehong oras raw ay hindi niya na makontrol at mapigilan ang nilalang. Biglang kinuha naman ng babae ang pansin ni Gu Xuanchen at nagsalita sa simula raw ay itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at nalinlang niya ang ating bida kaya bakit raw niya siya tinutulungan nito at kung hindi ba raw galit si Gu Xuanchen rito. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi niya raw tinutulungan ang babae at bukod raw rito ay sino raw talaga ang babae at ano raw ang pakialam nito sa kanya. Sa narinig naman niya na bigla naman siya rito, kasabay din itong napangiti at napasabi na tama raw siya na ang ating bida raw ay napaka-interesadong tao, at sa kaso raw na ito ay hindi na raw siya magpapakumbaba kasabay din na sinisimulan niya ng e-absorb ang pill, kasabay din sa pagsabog ng enerhiya sa Xuanling Tower at kitang-kita naman ito mula sa labas, at nagsaad ito na kahit raw anuman ang mangyari ay salamat raw sa kay Gu Xuanchen sa pagtulong nito sa kanya. Kaya napasabi na lang si Sect Master Ji Changfeng na ang lahat raw ng Spirit Ball ay nasira at ang Xuanling Tower naman ay mayroong anomalya ang nangyayari rito at kung sila ba raw Gu Xuanchen at Guan Shanyu ay nasa Xuanling Tower pa rin ba ang mga ito. Binati naman nila ang pagdating ng kanilang Sect Master at tumugon naman rito si Elder Muwuya na ang bagay raw na ito ay kakaiba at hindi raw ito isang pagkakataon lamang ngunit ang pinakamahalagang bagay raw sa kasalukuyan ay ang kaligtasan ng mga disipulo at ang dahilan kung bakit kailangang galugarin at suriin ang tore ng Xuanling. Dagdag pa niya na ngayon lang raw nila nakita ang Xuanling Tower na nagkakaganito nagsalita naman rito ang Sect Master na kung bakit raw ngayon lang nito iniulat sa kanya ang mga pangyayaring na nangyari ngayon. Sinagot naman ito ni Elder Muwuya na kung hindi raw si Murokzo na palihim na nag-ulat sa Sect Master ay natatakot raw siya na may iba na ang kumukuha sa mga tungkulin ng Sect Master at alam raw ni Guan Ruhai ang kanyang ibig sabihin kaya nagalit naman rito si Elder Guan Ruhai at nagsaad ito na kung ano ba raw ang ibig sabihin ni Elder Muwuya. Habang sa isip-isip pa ni Elder Guan Ruhai na nakalimutan raw niya at sa ngayon raw ay dapat na natapos na si Guan Shanyo na asikasuhin si Gu Xuanchen at hindi raw maganda na makipag-away siya sa kay Elder Muwuya sa harap ng kanilang Sect Master Ji Changfeng. Biglang may napansin naman rito ang Sect Master kaya ito'y napalingon na, at nakita naman nilang lahat ang nangyayari na kakaiba sa Xuanling Tower at nakikilala naman ito ng Sect Master ang nangyayari rito,
At sabay din na lumabas na doon si Gu Xuanchen at nagsaad na kung ito na ba raw ang spiritual transformation realm. Sabay din itong napangiti na lang at ito'y ay napakagaling, habang ang mga tao naman sa baba ay nagtakbuhan na lang at napasigaw ito dahil sa sword aura na nagbabagsakan doon na galing sa pinaggagawa ng ating bida. Kumilos naman rito ang Sect Master para maprotektahan nito ang kanyang mga tao, at sabay din itong nakagawa ng malakas na barrier. Nagsalita naman rito si Gu Xuanchen na 2 araw raw sa loob ng tower ay naging isang gabi lamang sa labas at nakakalungkot raw na hindi pa raw sapat para ma-enjoy siya rito. Kaya napaisip na rito si Elder Guan Ruhai na bakit raw si Gu Xuanchen lang ang lumabas at saan na raw ang kanyang anak na si Guan Shanyu habang si Elder Mu Wuya ay namangha na lang ito dahil narating raw ng ating bida ang ika-7 na palapag ng tore at si Muroxo naman ay napapuri na lang ito sa nagawa ni Gu Xuanchen. Kaya tinanong na ng Sect Master ang ating bida na kung paano raw narating ni Gu Xuanchen ang ika-7 na palapag ng turi at may kaugnayan ba raw ang ating bida sa mga di-karaniwang kilos ng Xuanling Tower, habang si Guan Ruhai naman ay napasabi na lang na kung bakit si Gu Xuanchen lang ang nakalabas at saan na raw si Guan Shanyu. Sinagot naman ito ng ating bida na kung si Guan Shanyu ba raw ang hinahanap ito ay tinapos niya na ito, kaya nagulat na lang rito si Guan Ruhai. At pati na rin ang mga nakarinig at napasabi na lang sila na kung ano ba raw ang sinabi ng ating bida at kung patay na ba raw talaga si Guan Shanyu na isa sa mga 3 son ng Heavenly Sacrifice Sect at napakalakas raw ni Guan Shanyu kaya paano raw ito nagawa ni Gu Xuanchen na mapatay ito, at base raw sa sitwasyon ay marahil ay patay na talaga si Guan Shanyu habang si Guan Ruhai naman ay nanggagalaiti na sa galit, at sabay din itong napaluhan na lang at napasambit na lang ito sa kay Guan Shanyu. At tiningnan niya ang ating bida at napasambit na lang ito ng Gu Xuanchen, kasabay din na sumugod na ito at pagpipirisuhin niya raw ang ating bida at tumugon naman rito ang ating bida na kung gusto na ba raw ni Guan Ruhai na mamatay ay bilasan raw nitong sumugod sa kanya, kaya napasabi na rito si Muroxo na paano raw ng ating bida na harapin si Guan Ruhai dahil ito'y malakas at pinigilan at pinakalma naman siya ni Elder Mu Wuya. Kaya nasambit na lang nito ang kanyang lolo Mu Wuya habang si Elder Mu Wuya naman ay napasabi na ito sa kanyang nakita na tingnan raw yon ni Muroxo. Nagpatuloy naman ang pagsalpukan ng kanilang malakas na pag-atake, habang si Muroxo naman ay napasabi na lang rito na nakakagulat raw na kinakaya lang ni Gu Xuanchen ang pag-atake ni Guan Ruhai. Nagsaad naman rito si Guan Ruhai na pinatay raw ng ating bida ang kanyang anak kaya hindi niya raw ito titigilan hanggang sa ito'y mamatay. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na kung bakit raw nagmamadali rito si Guan Ruhai na makasama nito ang anak nito na si Guan Shanyu patungo sa impyerno at hindi na raw ito mag-iisa doon. Sa kanyang nasasaksihan naman napasabi na lang rito si Elder Mu Wuya na kamangha-mangha raw ay talagang kamangha-mangha at hindi lamang nalagpasan ni Gu Xuanchen ang Xuanling Tower ng walang gasgas at ngayon raw ay naramdaman niya ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa paligid ng ating bida at nasisabayan nito si Guan Ruhai kaya hindi nila kayang maliitin si Gu Xuanchen. Nag-utos naman ang isang disipolo ng Formation Peak at maghanda raw ang 5 disipolo dahil tutulungan raw nila ang kanilang Master Guan Ruhai sinang-ayunan naman ito ng mga disipolo ng Formation Peak. Dahil sa natatalo na si Guan Ruhai nasabi na lang ni Wang Tianbao na paano raw nangyari ito at ang Heavenly Sacrifice Sect raw ay may mahigpit na mga patakaran kaya paano raw nila pahihintulutan ang mga tao na pumatay sa isa't isa rito pinigilan naman ito ng Sect Master. Ngunit di naman rito nagpapigil si Wang Tianbao bagkus sumugod pa ito para pigilan ang kanilang labanan habang ang Sect Master ay napasigaw na lang ito na pinapahinto sila, ngunit pinakita na ni Guan Ruhai ang totoo niyang kulay sa lahat kaya ito'y naglabas na ng madilim na aura, kaya napasigaw na lang at nagtalsikan ang mga tinamaan ng aura ni Guan Ruhai at maski ang disipolo nito ay tinamaan rin. Habang si Elder Wang Tianbao ay pabagsak na sabi na lang niya na ang gamit raw ni Elder Guan Ruhai na teknik ay ang kanilang forbidden technique ng kanilang sekta, at gulat niyang nasabi na ito raw ang 9 Killing Formation gayunpaman raw ang 9 Killing Formation ay puno ng mapangwasak na aura kapag ito'y aktibo at ang mga tao raw sa loob ng 100 milya ay madaling magkakaroon ng halusinasyon kung kulang ang kanilang cultivation at ang kanilang mga pag-uugali ay magbabago ng malaki. Kaya ang mga disipolo naman na tinamaan ng aura ay may anomalya na ang nangyayari sa kanila at napasabi na lang sila na ang kanilang ulo raw ay parang sesibog na raw, dahil doon naghanda naman rito ang Sect Master na dumipinsa, kasabay din na pinakawalan niya na ang kanyang teknik. Kaya nabalot na ng Sect Master ang nagwawala na aura ni Guan Ruhai,
Sabay din na pasigaw na sinabihan ng Sectmaster si Guan Ruhai na huminto raw ito sa pinaggagawa nito dahil ang Nine Killing Formation raw ay isang forbidden technique ng kanilang sekta at bakit raw naglakas loob si Elder Guan Ruhai na palihim nitong inaaral ang forbidden technique. Sinagot naman ito ni Elder Guan Ruhai na sa katunayan raw ay hindi raw niya gusto na kumilos agad ngunit ngayon raw ay ipaghihiganti niya ang kanyang anak na si Guan Shanyu at panahon na raw para ang Heavenly Sacrifice Sect ay magkaroon na ng bagong may-ari. Kaya nasabi na lang ng Sectmaster na matigas raw ang ulo ni Elder Guan Ruhai kaya pinakilos na ng Sectmaster sila Elder Mu Huya at Elder Uyang. Nagsaad naman rito si Elder Mu Huya na ang katalinuhan raw ni Guan Ruhai ay hindi mapapatawad at nasabi rin ni Elder Uyang na sumuko na raw si Elder Guan Ruhai. Tumugon naman rito si Elder Guan Ruhai na ang nanalo ay maging hari at ang natalo ay isang kaaway kaya ang dalawang elder raw na ito ay dapat nang isama sa libing ni Gu Xuanchen. Dagdag pa niya na si Gu Xuanchen ay kahit saan ito magtago ay hindi niya ito papayagan na makatakas kahit kailangan niya raw na maghukay ng 3,000 pulgada sa ilalim ng lupa sabay din itong nagpakawala ng malakas na pag-atake at hinarang naman ito ng Sectmaster at dalawang elder habang si Murokso naman ay napasambit na lang ito sa kanyang Elder Mu Huya dahil sa pangamba nito. Nawasak naman ang pinakawalan na atake nila Sectmaster. Kaya ang pag-atake ni Elder Guan Ruhai ay patungo na sa kanila. Kaya nagulantang na lang sila at napaisip na rito ang Sectmaster na maaaring ngayon raw na araw ay hindi na makakaligtas ang Heaven Sacrifice Sect sa sakunang ito. Ngunit pinigilan naman ni Gu Xuanchen ang pag-atake ni Guan Ruhai nang walang kahirap-hirap kaya nagtaka na lang rito ang Sectmaster at hindi pa ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagsaad naman rito si Gu Xuanchen na ang traidor raw na pamamaraan na ito ay mas masahol pa kaysa sa ginawa nila Guan Shanyu, Chu Qinghai at Han Shou. At si Guan Ruhai raw ang pinagmulan ng lahat ng karumihan at kasamaan sa Heavenly Sacrifice Sect sabay din itong naghanda na ng malakas na pag-atake, kasabay din na pinakawalan na ni Gu Xuanchen ang kanyang atake patungo sa kay Guan Ruhai. Sa nasasaksihan naman ni Guan Ruhai ay nagulat na lang ito at napasabi na bakit raw ang 5 dragon-shaped sword lights technique na ito na ginamit ni Gu Xuanchen noon ay napakalaki ng pagkakaiba sa naunang laban nila at naunang pag-atake at ngayon raw ay ang lakas nito ay malinaw na ilang beses na mas matindi kaya sinadya ba raw ito na tinago lang ng ating bida ang lakas nito sa una pa lang. Habang si Gu Xuanchen naman ay napangiti na lang rito at napaisip na kung ito na ba raw ang buong lakas ni Elder Guan Ruhai. Ngunit huli na raw si Guan Ruhai na mapagtanto nito ang kanyang totoong lakas, kasabay din na pasagpang na ang pinakawalan na atake ng ating bida sa kay Guan Ruhai. Napaisip na lang rito si Elder Guan Ruhai na ano raw ang nangyayari at parang may isang hindi mapigilan na hindi raw niya nakikita na puwersa at bigla raw siyang hindi makagalaw. Habang ang Sectmaster ay namangha na lang ito sa lakas ni Gu Xuanchen. At tuluyan na nga na kinain na ng atake ng ating bida si Guan Ruhai at nabura na lang rito si Guan Ruhai nang walang kahirap-hirap sa harapan nilang lahat, kaya bumaba na roon si Gu Xuanchen. At nagsalita na tapos na raw, hindi naman nakapagsalita ang Sectmaster at mga elder rito at ang isang disipolo naman ay napasabi na lang na ano raw ang nangyayari at sinagot naman siya ng kapwa disipolo niya na hindi niya raw ito nakita ang mga nangyayari. Makalipas naman ang laban nila ay silang lahat ay nagpulong na, habang binibigyan naman ng disipolo ng tsaa ang kanyang Sectmaster di naman ito tinanggap ng Sectmaster. Nagsalita naman rito ang Sectmaster na akala raw niya na alam na ng lahat kung ano ang nangyari sa kompetisyon sa loob ng sekta at si Elder Wang Tianbao raw ay malubhang nasugatan kaya hayaan siyang magpahinga sa punishment peak at sabay din na nag-utos siya na padalhan raw ni Elder Mu Huya mamaya si Elder Wang Tianbao ng healing pill. Sabi pa niya na napatunayan na raw ang lahat ng mga katotohanan at ang elder ng formation peak na si Guan Ruhai ay may masamang intensyon at lihim na nag-iinsayo ng mga forbidden technique ng Heavenly Sacrifice Sect at bago yun ay marahil na hindi pa alam nila Han Shou at Chu Qinghai na ang mga aklat na kanilang pinag-aaralan ay mga librong ipinagbabawal na may mga masasamang pamamaraan. At sa katunayan raw si Guan Ruhai ay lihim na nagplano at pagmanipula ng mga sitwasyon sa likod ng mga nangyayari at ang kanyang layunin raw ay gamitin ang masamang sining upang kontrolin ang 2 taong ito sa hinaharap at gamitin sila para sa kanyang sariling mga layunin. Sa kaso raw ni Guan Shanyu ay nagpatuloy siya ng walang pag-iingat sa sacred domain at ang lahat ng kanyang mga kakaibang ginawa ay napatunayan na. Ang mga insidente raw na ito ay nangyari ng sunod-sunod dahil sa sobrang pag-cultivate niya at pagpapractice at pagpapahinga at nakakaligtaan niya na raw na linisin ang mga hindi malusog na gawi sa loob ng sekta. Hindi niya raw kailangan ng mga elder na siya ay hikayatin at bilang ang Sectmaster ay dapat raw niya na isiping mabuti ang kanyang mga ginawa at magbalik loob.
Bilang karagdagan raw ay ang Heavenly Sacrifice Sect ay nakaiwas sa sakunang ito ngayon at mayroon kaming dapat pasalamatan na isang tao, sabay din na sinabihan niya ang ating bida na si Guan Shanyu raw ang sanhi ng gulo sa Sacred Domain at ito ay pagkakamali ng Heaven Sacrifice Sect at pinalitan raw ni Gu Xuanchen ang alak ng tsaa at maraming salamat raw sa pagtanim ng mga dating galit at pagtulong nito sa kanya sa tamang oras. Habang ang mga elder naman na walang alam ay napasabi na lang sila na bakit raw ganito ang trato ng kanilang sect master sa kanilang disipolo na si Gu Xuanchen. Di naman ito pinansin ng sect master bagkus nagsaad lang ito na bilang karagdagan ay alam raw niya na si Young Master Gu Xuanchen ay hindi ginagamit ang posisyon bilang elder sa Heaven Sacrifice Sect ngunit mayroon din raw mga misteryosong libro sa sekta kaya handa bang manatili sa Heaven Sacrifice Sect ang ating bida at kung handa raw ito ay hindi lamang makakakuha ito ng posisyon ng elder ay kundi makakabasa rin ito ng mga libro sa martial arts sa kanilang sekta. Kaya nagulat na lang ang mga walang alam at napasabi na lang sila na ang sect master raw ay talagang gustong bigyan nito ang batang ito ng posisyon ng elder ng Heaven Sacrifice Sect at tumugon naman ang isa na ano ang ibig sabihin ng posisyon ng elder at hindi ba raw nito narinig na kung pumayag siya ay makakapag-aral siya ng anumang martial arts manual at ang intensyon ng sect master ay natatakot raw siya na handa siyang ibigay pati ang heavenly rank martial arts manual. Habang ang dalawa naman doon ay napaisip na lang na kung gusto ba raw ni Gu Xuanchen na manatili sa kanilang sekta, nagsalita na ang sect master na kung ano ba raw ang sa tingin rito ng ating bida, tumugon naman rito si Gu Xuanchen at nagsalita na hindi na raw kailangan pa na magpasalamat sa kanya ang sect master at tatanggapin na lang raw niya ang tsaa, kasabay din niya itong ininom. Nagtanong naman rito ang sect master sa kay Gu Xuanchen na kung samasang-ayon na ba raw ito na maging elder sa kanilang sekta habang si Murokzo naman ay napapuri na lang sa kanyang iniisip. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na kailan raw niya na sinabi na pumayag siya na maging elder ng Heavenly Sacrifice Sect, habang ang sect master naman ay napasabi na ito na ngunit raw sa ngayon raw ay, bigla naman rito nagsalita si Gu Xuanchen na tinapos niya raw si Guan Ruhai dahil ito ay karapat-dapat na mamatay. Kasabay din na binabana ng ating bida ang tsaa niya na walang laman, at nagsalita na ang tsaa raw nito ay napakasarap dahil wala nang iba raw ay mauna na raw siyang umalis, kaya napasabi na lang ang isang disipolo na mayabang raw si Gu Xuanchen at pinatahimik naman siya ng kanyang kasama, habang si Murokzo naman ay malungkot naman itong napaisip na hindi raw gusto ng ating bida na manatili rito. Makalipas naman noon ay nasa kabundukan na si Gu Xuanchen at napaisip ito na simula nang dumating raw siya sa Supreme God Realm ay hindi niya pa nabalitaan ang tungkol sa kanyang iba pang mga disipolo at napaisip raw siya na hindi niya raw alam kung ano na ang kalagayan ng lahat sa kanyang small world. Habang sinusuri niya ang kanyang small world ay napasabi na lang rito si Gu Xuanchen na bakit raw bigla ang may vibration at maari raw na naramdaman ng maliit na mundong ito o small world na ang kanyang cultivation ay lalo pang umunlad. At kung nagsimula na ba raw itong gumising.